Hindi na raw makapag-focus sa trabaho itong si Robert. Yan ay dahil sa jowa niyang si Liza na parati na lang daw ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw sa kanya. E paano ba naman? Konting kibot lang daw nitong si Robert ay todo raw kung makasita itong si Liza. At ayon pa nga dito kay Robert, nahihiya na raw siya sa pagiging bungangera at butangera ng kanyang kasintahan. Yan ay dahil nga po naririnig na rin sila ng kanilang mga kapitbahay. Mula po sa Caloocan, 24 years old, batang-bata si Robert. Baka may diferensya na sa pandinig ito, ha? Kung lagi nasisigawan. Robert, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali, Kuya Poy. Ikaw ba ay masaya ngayon at nakakapagsalita ka sa harap ng kausap mo? Nakakapagsalita naman, Kuya Poy. Ayan, pero kumusta ba ang inyong pag-uusap naman? Itong live-in partners ba kayo o mag-asawa na? Live-in partners lang po. Sige, kailan pa ba kayo nag-live-in itong si Liza? Mag-iisang taon na rin po. Tsaka may isa po kaming anak. Aba, may anak na rin kayo. Ang sabi mo, kahit sa trabaho, nahihiya ka na. Bakit? Ano bang pagngangaw-ngaw ang ginagawa nitong si Liza kahit nasa trabaho ka? At saan ba yung trabaho mo? Nandyan lang ba sa bakuran ninyo? O hindi? Dito lang naman po malapit sa amin. Pero yes, asawa ko po kasi minsan pumupunta siya sa trabaho, ganon. Nako. Tapos kahit wala po kahit may ibang tao po, papagalitan niya ako. Kahit may ibang tao, paligid, ganon. No, linawin ko lang ha, yan bang asawa mong si Liza, hindi naman siya yung boss mo. Ba't pagagalitan ka na sa trabaho? Hindi, wala siyang kinalaman, walang koneksyon sa trabaho mo. Wala po, Kuya Poy. Ano mga sinasabi niya at dadayuhin ka pa rin sa trabaho mo? Kunyari po, may nakalimutan po ako, ganun. Tapos, magagalit po siya, ganun. Minsan naman po kapag nasa bahay po kami, konting nalaglag ko yung kutsara, ganun. Kung ano lang sasabihin niya, wala nang tigil agad, ganun. Hindi na lang po ako nagsasalita, ganun. Baka takot lang magkaroon ng bisita naman itong si Liza. Kasi di ba ganyan daw, kapag ka nalaglag ang kutsara, ano ang darating, lalaki ba o babae? Nalito na ako kapag ka nalaglag, tinidor, meron din bisitang darating. Nalilito lang ako kung sino ron, yung babae o lalaki. Ayan, pero ganun siya kasungit. So medyo masungit talaga, ano? Opo, Kuya po, hindi ko na din po alam. Pati mga kapitbahay namin, minsan naririnig na yung pagbubunganga niya. Oo. Ano ba yung mga nakakalimutan mo naman na kinakailangan pandalin nitong si Liza sa trabaho? Yun nga po, minsan yung gamit ko sa trabaho, nagpasuyo lang ako. Kasi malapit lang po yung trabaho sa bahay namin. Walking distance lang, walking distance. Opo, kaya naman po. Pero isang tricycle lang po, 10 piso lang yung bayad. Ganun. Tapos, pagdating niya po doon sa trabaho, galit na galit po siya, ganun. Tapos nandun yung iba kong katrabaho. Galit na galit, gustong manakit. Ganun ba yung dating? Baka naman isa sa mga nakakalimutan mo kapag pumapasok ka na sa trabaho, Robert, yung halik at yung I love you. Ay, nakakasama naman talaga ng loob yun. Hindi naman yun. Hindi mo nakakalimutan na maglambing. Di naman po, Kuya Poy, minsan kapag sinusubukan ko maglambing, nagagalit pa din siya. Baka hindi pa kasi nakaka-shower. Mga ganyan. Nakakairita naman kapag meron ng lilingkis sa'yo, di ba? Ano ba yung trabaho mo, Robert? Dito lang naman po, Kuya Poy, sa may, paggawaan ng mga motorcycle, mga kotse, ganun. Baka naman pyesa ng motor, baka sinasabi mo, Liza, pwedeng pakidala dito yung kinalas kong block ng motor. Oo, yung hiwa-hiwalay dyan. Baka gano'n naman karami naman yung dadalhin niya. Hindi naman kaya. Hindi po, Kuya Poy, nung pinagdala ko, maliit lang yun, kaya bitbitin. Tapos, kung yung yung set mo lang ng Allen wrench, 'di ba? Kasama mo 'yan sa mga sa pagkakalikot mo ng mga motorsiklo. Ganun lang kaliit, hindi naman maso yung pinadala mo. Wala namang mamasuhing motor.
Sige. Ayan, pero saan kaya nagmumula yung ganyang pagiging bungangera niya? Last year ba, nung nag-decide kayo na mag-live-in, ay ganyan na itong si Lisa? Simula po nung nagkaanak po kami, Kuya Poy, nagganon na siya. Okay, wala kayang kinalaman niyan doon sa kanya naging pagbubuntis noon. Hindi ko nga din po alam, Kuya Poy. Pero wala naman po akong ginagawang kasalanan sa kanya. Hindi ko pinapasakit ang ulo niya. Nasa loob lang sa bahay. Oh, hindi ka naman niya nasasaktan, talaga mabunganga lang. Hindi naman po. Bunga nga lang talaga. Kaso tuloy-tuloy. Minsan naririndi na po ako. Ganun, lumalabas na lang ako ng bahay para di ko siya marin. Oh, ba't hindi ka na lang mag-invite ng mga ng mga audience para parang rap battle. Parang ganyan. Nanonood ka ba nun? Yung mga nagra-rap. Opo, Kuya Poy. Parang ganun na ba yung bibig nitong si Lisa? Parang ganun na nga, Kuya Poy. Kasi pati mga kapitbahay namin, naririnig ko. Ayun lang. O, alam mo, ito, meron tumawag sa atin, ha? Tingnan natin, baka may experience siya kung papaano nga ba dapat kausapin o kaya naman papaano ba pakitunguhan ng isang partner na katulad ni Lisa na sige-sige ang pagbubunga nga. Ito mula sa 55 years old na kapatid natin mula sa Pampanga, si Kuya Nelson. Magandang tanghali po sa inyo. Kuya Nelson. Hello? Yan. Nawala sa linya natin si Kuya Nelson. Ayan, pero baka meron siyang masabi. Pero ikaw naman, Robert, nagagawa at naibibigay mo naman ang lahat para kay Lisa, sa anak ninyo na 1-year-old pa lang. Tama ba? Opo, Kuya Poy. Mm. Tuwing sumasahod po ako, binibigay ko sa kanya lahat ng sahod ko. Nagtitira lang ako ng pamasahe, ganun, pangkain. Hindi ka naman nagpapasaway pa na baka, syempre, alam mo na, tropa-tropa. Baka nayaya pa. Akala nasa trabaho yung pala, sumisyat na. Hindi po, Kuya Poy. Behave naman ha. Talagang inialay mo na ang buhay mo sa pamilya. Nandito na sa linya natin si Kuya Nelson ng Pampanga. Kuya Nelson, magandang tanghali ulit sa'yo. Magandang tanghali po, Sir Paul. Oo, ano ba sa tingin mo ang kailangan gawin nitong si Robert tungkol doon sa asawa niyang medyo bungangera na raw talaga, nakakahiya na rin doon sa trabaho, doon pa siya mabubulyawan. Hindi kasi kung minsan, hindi mo rin masisisi yung asawa niya. Baka naman, hindi rin natin naman alam, baka mamaya, kailangan niyang bigyan ng oras. Hindi kasi baka pagkagaling sa trabaho, diretso, pagod, hindi na Kailangan pagka day off, ipasyal niya man lang yung mag-ina niya para magkaroon sila ng quality time. Magandang punto yan, ano? Nandito lang naman sa kabilang linya si Robert. Robert, nabibigyan mo ba ng quality time pa rin si Lisa? Opo, Kuya Poy. Lumalabas naman kami minsan kasama ng anak namin. Gaano naman katagal yun? Nakakausap ka pa ba? Baka pagod na pagod ka rin naman. Minsan po kapag day off ko, minsan isang beses kada buwan, gano'n. Kumusta siya kapag lumalabas nga naman kayo? Okay naman po siya, Kuya Poy. Pero bawal lang akong magkamali, gano'n. Kasi sigurado ako, papagalitan niya na naman na. Anong pagkakamali? Anong bawal ka magkamali? Gusto namin marinig, nasa kabilang linya pa natin si Kuya Nelson. Ano naman mali ang pwede mangyari kapag lumabas kayo para lang mag-enjoy, magpahinga ng konti, magkwentuhan? Anong mali? Kahit ano po, Kuya Poy, mga simpleng bagay lang, gano'n. Gaano ka Nagiging simple? overprotective. Masyado siyang... Hello, sino ba yung nagsalita? Kuya Nelson? Ako, Ayun. Sir Paul. Kasi iniisip ko lang din, yung sinasabi niya ni Robert, baka nagiging overprotective sa kanya. Oo. Sobrang selosa. At the same time, baka naman kasi naantay na mag-propose na siya ng kasal. Since live-in lang sila, di ba? Pwede rin naman. Baka hindi na lambing. Baka rin niya.
Papel na ang Oo. hinihingi. Kumbaga sa motorsiklo na mga papel na ang hinihingi. Oo, sa mga motorsiklo na kinakalikot mo, Robert, kahit anong ayos mo dyan, kung di yan rehistrado, walang ORCR yan, illegal pa rin yan. Wala rin. Illegal pa rin. Illegal pa rin. Baka yun ang inaantay ni Mrs. Baka naman nagsasabi na ng gano'n, nagpapahaging na si Lisa. Tama nga naman. Maraming salamat sa iyo muna ha, Kuya Nelson. Okay po, sir po. Salamat din po. Ayan. Robert, baka nagbabanggit-banggit na nga sa iyo itong si Lisa. Kailan mo ba ako pakakasalan? Di naman siya nagbabanggit ng ganun, kuya po eh. Pero Di ko rin po alam. kailangan pa nga ba talaga na banggitin yun? Ano sa tingin mo? Hindi ko rin po alam, kuya po eh. Siguro nga po, pag-usapan na lang namin ganun, tapos isingid ko yung ganung bagay. Tignan ko kung ganun nga yung gusto niya. Pero ganito, bago ka magyaya na mag-usap tayo ay pag-isipan muna bago pag-usapan. Okay? Pag-isipan muna natin, yan bang pagsasama ninyo, yung pagli-live-in ba ninyo ay biglaan lang, sapilitan lang, nagkasubuan? Ganyan, dahil nagkabuntisan, hindi naman. Hindi naman, kuya po. Planado naman yan, okay? Opo, gusto din namin dati na mag-live-in pa. Oo. Ibig sabihin, nasa edad na rin naman kayo. Kung magsasama nga naman kayo, no, may hanap buhay ka. Ito bang si Lisa ay meron ding hanap buhay? Nasa bahay lang po. Hindi ba siya nakag-iisip na magkaroon din ng mapagkakakitaan? Baka meron din siyang inuungot sa'yo na meron akong gustong pagkakitaan, Robert. Para medyo mawala yung atensyon ko, kababantay sa'yo. Baka naman pwede mo akong matulungan. Baka yun din. Meron nga, parang gusto niya po ata mag-sari-sari store, ganun. Anong sabi mo naman? Yun nga po, sabi ko, pag ipunan ko, ganun, bigyan lang ako ng konting buwan, ganun, para makapag-ipon pang puhunan. Pero yung pagsasari-sari store bang yan, pang ilan na ba kayong sari-sari store doon sa hilera ninyo, sa tinitirhan ninyo? Yun nga po eh, sa ibang kapitbahay, meron na eh. Ganun kasi yan, ano? Ano pa bang talent ang meron itong si Lisa? Bukod sa pagtitinda, kung hindi man, di ba may mga online shopping na ngayon? Online shops. Opo, kuya po. Nagluluto din naman po si Lisa. Yun, nagluluto rin. Pwede mong isuggest. Baka dito tayo mas mag-click. Kasi kung kayo na mismo magkakapit-bahay, lahat kayo nakasari-sari store, kayo-kayo na lang nagbibilihan dun. Para, di ba? Pero believe ka rin sa mga Pilipino. Kahit magkakapit-bahay na may tag-iisa ng mga sari-sari store, kumikita, umiikot pa rin yung kwarta. Di ba? Pero, syempre, sabi mo nga, may talent sa pagluluto. Baka, yun. Pero alam nyo, no, maganda nga na, Robert, pag-usapan ninyong, nagsasama naman na kayo bilang mag-asawa. Hindi naman pwede na lagi na lang yung bibig ni Lisa ang naririnig. Sa mga desisyon ba sa bahay, ikaw ay meron pa ring boses? Madalas po si Lisa na lang po eh. Alam mo, wag mo ring pamimihasain, wag mo rin sasanayin nga itong si Lisa. Bagaman sinasabi natin, syempre, mahal na mahal kita, ibibigay ko ang lahat ng ikaliligaya mo, pero hindi ka dapat na nagiging masaya, na binubungangaan at minamaliit yung asawa mo. Ipaalala mo sa kanya, asawa mo ko eh. 'Di ba? Sabi mo, kaya mo nga ako tinanggap dahil ako yung nagagwapuhan ba sa'yo si Lisa noon? Noon nanliligaw ka pa lang. Natural, di ba? Nagagwapuhan sa'yo. Ikaw ang pinili niya na maging tatay ng anak ninyo. Ibig sabihin meron kang espesyal na katangian na hindi naman pwedeng basta kung sino lang dyan. Kaya ka nga niya pinili. Tapos sisigaw-sigawan lang. Tapos bubungangaan lang, ipapahiya sa harap ng ibang tao, ipaliwanag mo sa kanya yan.
Lalo na sa kahit pa nga sa trabaho, diyan sa lugar ninyo, narinig na ng mga kapitbahay na para kang nag-asawa ah, ng engot, ng tatanga-tanga. 'Di ba? Matatanggap mo ba 'yun? Nakakalalaki 'yan, 'di ba sa usapan natin ng mga lalaki. Nakakapanliit, Robert. Huwag mo siyang sasanayin na ganoon. Ha? Kaya mo ba 'yun? Oo. Ha? Subukan ko po, Kuya Boy, kasi Parang takot na din- takot ka kay Lisa, Brad. Ha? Kaya nga po, naawa na din po ako sa sarili ko, Kuya Boy, tuwing araw-araw niya akong ginagano. Hindi, ganito. Alam mo, meron namang paraan yan. Legal naman at tanggap naman ninyo ang ng mga magulang ninyo, ang mga naging desisyon nyo sa buhay. Tama ba yon? Opo, Kuya Boy. Oo. Pwede kang humingi ng tulong sa mga magulang nitong si Lisa. Nakakausap mo ba sila na maayos? Opo, Kuya Boy, nakakausap. Oo. Mabuti naman sila mga kausap na kapag salita ka sa harap nila, napapakinggan ka ba ng mga magulang nitong si Lisa? Opo, Kuya Boy, minsan nagsusumbong din po ako sa kanila. Yan. Ngayon, ang gagawin mo, bukod sa sumbong, magpapatulong na tayo. 'Di ba? Kumbaga, hindi naman hindi ko humakausap ng kalmado yung anak ninyo. O, yun ang ipaliwanag mo, hindi ko humakausap. Baka pwede naman ho. Ano bang tawag mo? Nay, tay? O mama? Papa? Nailang po. Nay. O, yun. Magpatulong ka, Nay. Baka pwede naman kasi lagi na lang galit si Lisa. Hindi ko na alam kung saan ako lalagay eh. Hindi niya na ako pinakikinggan. Hingi tayo ng tulong doon sa magulang niya. Pwede ba yon? Sa tingin mo ba ay papagitna lamang itong si mother, hindi pa pala mother-in-law, hilaw pa. Mother-in-law hilaw. Tingin mo? Sa tingin ko naman po, Kuya Boy, kasi sa akin magulang. Nagawa mo na ba yon na magpatulong sa kanya? Sa pakikipag-usap lang, imbitahin mo. Halimbawa, sabihin mo kay Lisa, baka pwede magluto ka ng espesyal. May darating tayong bisita. Yun pala, nanay niya. Inimbitahan ko lang. Ganyan. Pero dapat, meron na kayong plano nung nanay kung ano ba yung mga puntos na gusto mong sabihin dito kay Lisa. Pwede ba yon? Kaya mo yon? Kakayanin, Kuya Boy. Mas maganda yon. Hingi tayo ng tulong. Kasi kapag ipinilit naman natin na usap tapos hindi ka na naman makakapagsalita, mapipikon ka na naman yan. 'Di ba? Sabi mo nga, nanliliit ka na, nahihiya ka na sa iyong sarili. Pero syempre, tayo ang mga lalaki. Oo, tayo ay tayo ang haligi ng tahanan. Okay? Hindi pwedeng tayo ay mabuay o yung parang mahina yung mga gulugod. Ha? No, hindi pwedeng kahit mahal na mahal natin ang asawa natin. The same way na kapag ka naman yung lalaki ang lagi naman nagdidikta doon sa kanyang asawang babae, hindi maganda yun. Oo. Magpasakop tayo sa isa't isa. Ha? Yun yung tama. Kapag kailangan makinig, isara ang bibig. Ganon eh. Kailangan mapaliwanag dito kay Lisa yun eh. Kailangan mo munang pakinggan yung asawa mo, sara mo muna yung bibig mo. Okay? Unawain mo. Kasi may wisdom doon naman sa sasabihin mo. Huwag kang papayag, lalo't alam mo na meron namang prinsipyo, merong katuwiran yung mga gusto mong ipahayag sa kanya. Ngayon, kung lagi na lang, yung lagi niyang babarahin at siya na lang lagi yung tama, hindi rin naman pwede. Okay? Opo, Kuya Boy. Maraming salamat. Pero sige, bago ka magpasalamat, magbigay ka na lang ng isang espesyal na mensahe at kung ano ang gusto mong sabihin mula sa puso mo dito kay Lisa. Alam ko mahal na mahal mo siya pero may mga bagay na alam kong gusto mong sabihin pero masakit mang tanggapin. Natatakot ka nga dahil baka lalo lang siyang magalit. Pero ito ang pagkakataon mo para ilabas yung nasa dibdib mo. Kaya naman, Robert, ito na ang pagkakataon mo. Kausapin mo si Lisa. Go ahead. Lisa, kung kahit tinig ka man ngayon, gusto ko sanang sabihin na sana magkaayos na tayo, bumalik tayo sa dati, yung
hindi tayo ganito, yung masaya tayo pareho. Kasi ang hirap na ng sitwasyon natin dalawa. Nahihirapan na rin ako sobra. Yun lang naman, sana magkaayos tayo. Wala na. Baka may ipipiga pa yung puso mo. Ah, Nakiusap ka na wag mo naman akong bulyawan palagi. ano, babawi din ako sa'yo kung may mga pagkukulang man ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Dito, sana bumalik tayo sa dati. Yun lang po yan. Yeah, maraming salamat sa iyo, Robert, At nagagalak naman at natutuwa nga kami dito sa Heart to Heart dahil nababanggit mo kahit papaano nasasabi po ninyo sa ating programa yung mga bagay na hindi mo masabi sa partner mo. Ayaw mo silang masaktan. Di bali nang ikaw yung nahihirapan pero hindi dapat magtagal yung ganyang mga pakiramdam dahil po ang tunay na nagmamahal ay marunong makinig, marunong umunawa at talaga nagpaparamdam din ng lambing. Hindi pa pwede na porke may anak na tayo, may pamilya na tayo, malaki na responsibilidad natin, bawal nang maglambingan. Hindi ho pwede na ganun. Sa isang pagsasama, kailangan pa rin ay ngumingiti tayo, naglalambingan, at lalong-lalo na nararamdaman mo pa rin yung respetuhan at pagmamahalan. Kaya naman dahil nga po dyan, iniiwasan po natin ang pagsuko, okay, ng mga mag-aasawa. Kaya dapat ay yung open line of communication hanggat maaari. Ngayon, kapag wala na talaga, wala na. Oo, kapag hindi mo na makita at lagi mo na lang gustong ipahiya ang partner mo, umalis ka na lang dyan. Unang-una, nagkakasala ka. Pangalawa, kawawa naman yung kabilang partido. Pakawalan mo na. Huwag mo nang maliitin pa ng husto. Okay? Ayan. At syempre, sa oras nga po nating 1, 2, 3, 4, 12:34, bigyan na muna natin ng awitin itong kwentong ito ni Robert. At sana nga po, hilingin natin na huwag naman mangyari sa ating mga karelasyon din.